11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, may tanong po ako sa inyo. May tanong po dito kasi. Sabi po dito, what's the one thing you don't want to lose? Ano ba yung bagay na ayaw mong mawala? Ano ba yung kayamanan na ayaw mong mawala? Sabi po dyan, what's the one thing you don't want to lose? Ano ba yung ayaw mong mawala sa'yo? Ano ba yung ayaw mong mawala sa buhay mo? Ano ba yung kayamanan na ayaw mong mawala sa'yo? May idea po ba kayo? Pamilya. Pamilya? Ano pa po? Marami pong bagay sa ating buhay na ayaw natin mawala. Lalo kung marami na yung kayamanan, siguro sabihin mo, meron kang 10 trillion. Diba? Ayaw mong mawala yun. Pero alam niyo po ba, may isang bagay na hindi dapat mawala sa atin. May isang bagay na dapat ito yung nagiging kayamanan natin. Kasi pag ito ang nawala, wala nang saysay yung ating buhay. Sabi po dyan, the biggest treasure we must have is our faith in Jesus. Amen? Ang kayamanan daw po na dapat hindi mawala sa atin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So maraming bagay na tayo nakakamit sa mundong ito. Amen? Ayaw natin mawala. Ayaw natin mawala yung bagay. Pero dapat sa buhay mo bilang ikaw isang Kristiyano, dapat yung pinaka-biggest treasure mo, yung pananampalataya mo sa Lord. Amen? Yung ayaw mong mawala, yun yung pinaka-kayamanan. Alam niyo po ba dati nang ako po, sabi ko, gusto ko maging milyonarya. Yan. Pero naging milyonarya ako sa salita ng ating Panginoong Jesus. Pero kailanman din nagpabayaan doon. Alam niyo po, sabi ko, ang kayamanan, mabibili natin lahat. Sabi ko, pag marami ka palang pera, mabibili pala ang lahat. Kaya mong bumili ng isang bagay na gusto mo, kaya mong bagay na isang bagay, o bumili ka ng tahanan, bumili ka ng lupa, ng bahat lupa mo, o ng sasakyan mo, bumili ka. Akala mo, pwede na yon. Pero alam niyo po, ang pinakakayamanan pala ng isang tao, yung pananampalataya mo pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi dumating po yung time na meron po akong kaibigan na mayaman siya, may pera siya. Pero dumating yung time na may karamdaman ng kanyang katawan. Hindi kayang iligtas ng pera ang kanyang karamdaman. Pero yung nakilala niya si Kristo, nanampalataya siya sa ating Panginoong Jesucristo, doon siya pinagaling ng ating Panginoon. So dapat bilang isang Kristiyano, dapat pala, hindi daw po pala dapat nawawala ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kasi ito yung pinaka-kayamanan ng isang Kristiyano. Ano daw po ang pinaka-yaman ng isang Kristiyano? Yung faith, mahalaga ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. So ang kayamanan mo, sinasabi mo, ang kayamanan mo ay yung pananampalataya mo sa Diyos. So dapat, God your faith. Amen? Kasi sabi mo, kayamanan mo yung pananampalataya mo sa Lord. So kung yun ang kayamanan mo, dapat bantayan mo ang iyong pananampalataya. Yan po yung ating title ng ating pag-aaralan, God Your Faith. Dapat bantayan mo ang iyong pananampalataya kasi kapag nawala pa ang pananampalataya natin, hindi natin masasabing kayamanan natin ng ating Diyos. Tama po ba? Kasi minsan po, kaya po nawawala ang pananampalataya o kaya po minsan nawawala ang mga tao sa Diyos kasi nawawala yung pananampalataya nila. Kasi minsan nawawala ang mga tao kasi minsan punong-puno sila ng problema. Bakit? Hindi nila nabantayan ang kanilang pananampalataya. Hindi dahil nasaktan lang ng tao kaya nawala sa Lord. Hindi dahil na marami lang silang problema kaya hindi nila nabantayan yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kundi dahil nawala ang kanilang pananampalataya o kundi dahil nawala yung ating pananampalataya. Alam niyo po kung bakit? Dahil ninakaw ng demonyo ang faith ng isang tao. Tama po? Tama po? Kasi yun ang alam ni Satan na kayamanan natin. Yung pananampalataya kay Kristo. Kaya ito si Satan, ang ninanakaw niya
yung pananampalataya. Amen? So alam niyo po, pag tayo po ay nananampalataya sa Lord, dapat patuloy lang tayo nagpapatuloy sa pananampalataya sa Panginoon. Ano po ba yung pananampalataya na yun? Kaya po pala tayo ay naliligtas. Kaya po tayo naliligtas kasi meron kang pananampalataya. Sino po dito yung nagsabi na naligtas na siya? Ay, wala pa. Mahabaging Diyos. Ibig sabihin, hindi pa po kayo naligtas? Sino po dito yung naligtas na? Praise God. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nanampalataya kay Hesukristo, itinaas mo at kinilala mo sa Hesukristo bilang Diyos, ibig sabihin yan, ligtas ka na, kapatid. Amen? Kaya sabi dyan, God your faith. Yan yung dapat bantayan mo, yung pananampalataya mo, kasi yan ang unang-unang ninanakaw ni Satan. Amen? Masasabi mo bang ligtas ka na? Masasabi mo bang ligtas ka na, kapatid? Ano yung ebidensya? Ano yung ebidensya para masabi mo na ikaw ay ligtas na? Masasabi mong ligtas ka na kapag ikaw ay nananampalataya na kay Hesukristo. Sabihin nga po natin, nananampalataya ako kay Hesukristo. So sabi mo dito, we should guard and keep our faith because it is supremely valuable and it is necessary in order to live victoriously and finish well. So kung meron kang iniingatan sa buhay mo, kapatid, walang ibang pinakamahalaga na dapat ingatan mo sa buhay mo, kundi ang pananampalataya mo kay Hesukristo. Amen? Kasi kapag nawala yung faith natin sa Lord, nawala yung pananampalataya natin sa Lord, hindi na tayo magpapatuloy. Tama po ba? Sino po dito yung kapag nawala na yung pananampalataya mo sa Panginoon, magpapatuloy ka pa rin maglingkod? Wala po, di ba? Tama po ba? Siyempre, kasi kapag hindi mo iningatan ang iyong pananampalataya, kasi ito yung mahalaga sa isang Kristiyano, yung faith. Kaya pag hindi natin ito iningatan ang ating pananampalataya, hindi tayo makakapagpatuloy sa ating paglilingkod. Tama po? Amen. Tama? Amen. Amen po? Amen. Kasi kung wala yung faith, punong-puno na tayo ng problema. Tama? Amen. Kapag wala kang faith, kapatid, punong-puno ka ng problema at hindi ka na makakapagpatuloy sa pagtawag mo sa ating Panginoong Yesus. Kasi kahit punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng kapighatian, punong-puno ka ng mga bagay na kaguluhan sa buhay mo, punong-puno ka ng mga bagay na hindi mo naiintindihan na nangyayari sa buhay mo. Pero, kapag mayroon kang pananampalataya kay Hesukristo, magpapatuloy at magpapatuloy ka sa ating Panginoong Kristo. Yun ang kaibahan ng merong pananampalataya at walang pananampalataya. Kapag wala kang pananampalataya sa Lord at hindi mo nabantayan yung pananampalataya mo, isang problema lang, wala na. Aalis ka na, iiwanan mo na ang Diyos. Pero kahit punong-puno ng bagyo ang buhay mo, punong-puno ng kaguluhan ang buhay mo, pero dahil nananampalataya ka kay Hesukristo, na siya ang patuloy na magliligtas sa'yo, na siya ang patuloy na mag-iingat sa'yo, kapatid. Kaya kung bakit ka nagpapatuloy sa ating Panginoong Hesukristo, bakit po? Kasi ang pananampalataya, yan po ang magtutulak sa'yo para kilalanin mo at panatalayaan mo ang ating Panginoong Jesus. Kung bakit meron tayong Diyos sa pinanampalatayaan sa ating buhay. Kasi ang pananampalataya po, yan po ay nagiging source ng ating blessing. Tama po? Kapag wala ka kasing pananampalataya, wala kang tatanggapin. Tama po ba? Kasi kapag ikaw nanampalataya, yan yung nagiging source ng blessing. Kumbaga, parang ngayon, hawakan mo yung bulsa mo, mamaya magkakaroon ako ng 500. Dahil nanampalataya ka kay Hesukristo, dahil alam mo na meron kang pananampalataya sa Lord, makakatanggap ka. Pero yung tao walang pananampalataya, hindi makakatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po kasi ang kaaway, dumating po dito sa atin para magnakaw, mangwasak, at manira. Tama po? Ang isang magnanakaw po, ang isang ating kaaway o ang minanakaw ng ating kaaway, walang iba kundi ang pananampalataya natin.
na nakawin ng kaaway ang pananampalataya mo, wawasakin ng kaaway ang pananampalataya mo, sisirain ng kaaway ang pananampalataya mo. Kasi kinukuha ng kaaway ang relasyon mo sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Tama po? Dahil may pananampalataya ka, babalik yun. Tama po ba? Kasi alam niyo po, ang source po kasi ng ating pananampalataya ay yung blessing. Yung blessing po ay yung nagiging source ng ating pananampalataya. Kasi alam niyo po sa Biblia po, dapat marami tayong dapat ng pananampalatayaan pagdating sa Lord. At alam niyo po ba ang pananampalataya? Mahalaga po kasi yan eh. Mahalaga po ang pananampalataya kasi pag wala sa isang Kristiyano po yan, hindi mo masasabi na ikaw ay nananampalataya kay Jesucristo. Kasi nga po, di ba, ang Diyos po ba nakikita? So bakit ka nananampalataya ngayon na meron ang Jesucristo na tagapagligtas? Kasi nararamdaman mo. Amen? Nararamdaman mo yung presence ng Lord kung bakit ka nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tatanungin ko po kayo ulit, ang ating Panginoong Jesucristo po ba nakikita? Hindi po. Hindi po, di ba? Nararamdaman. Amen? So ngayon, ninanakaw ng kaaway ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Kristo. Kaya sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 16, verse 13 to 14, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. Sabi po dito, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Yung pananampalataya mo ang magliligtas sa iyo, kapatid. Maging matapang ka daw. Sabi ko dyan, maging matapang kayo at magpakatibay. Pag may problema sa buhay mo na dumarating, magpakatibay ka sa pananampalataya mo. Sabi dyan, ang lahat ng inyong ginagawa ninyo ay gawin ninyong may pagmamahal. Para po tayo, alam niyo po, para po mamatay ang isang pananampalataya ng isang tao dahil ninanakaw ito ng demonyo. Tama po ba? Yung ibang tao po kasi, kung bakit nawawala po yung ibang tao po kasi minsan sa problema nila, minsan sa personal nila na problema sa buhay, hindi dahil nawala yung parang faith nila. Hindi po eh. Nawala sila dahil sa mga bagay na nangyayari sa buhay nila. Pero bilang ikaw isang Kristiyano, dapat hindi mawala ang faith mo pagdating sa Panginoon. Amen? Kasi totoong buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Amen po? Ang faith po kasi hindi dapat yan nawawala. Sabihin mo sa kayong katabi, ang pananampalataya natin kay Jesucristo ay hindi dapat mawala. Kasi alam niyo po, kapag hindi nawawala ang pananampalataya mo kay Jesucristo, merong magandang gagawin ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kasi kahit anong pagdaanan natin, pag may faith ka, hindi tayo mawawala sa Diyos. Amen po? Kahit anong battle ng kaaway sa atin, kahit anong pagsubok na ibinibigay araw-araw sa atin ng kaaway, maya't maya, oras-oras, aatakihin talaga tayo ng kaaway. Kaya lang po, sabi nga po, kapag araw-araw kang inaatake ng kaaway, sabi nga po, guard your faith. Amen? Bilang ikaw nananampalataya sa Lord, araw-araw kang inaatake ng kaaway, so dapat bantayan mo ang iyong pananampalataya. Sabihin mo rin sa iyong katabi, bantayan mo ang iyong pananampalataya. Bantayan mo ang iyong pananampalataya. Kasi sabi po dito, sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Amen? Fight the good fight of faith. So, ibig sabihin, pag binabantayan mo ang pananampalataya mo, fight the good fight of faith. Kahit anong pagsubok na meron dumating sa buhay mo, sabi nga mo, fight the good fight of faith. Amen? Sabi nga po rin po dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith.
Sabi po dyan, so kailangan daw po natin talaga bantayan yung ating pananampalataya. Yung binasa po natin sa 1 Corinto, yung mga binasa po natin sa verse na yan, alam niyo po ba ang mensahe po ni Pablo po dyan? Yung una po sa 1 Corinto chapter po, sa 1 Corinto na binasa po natin, para po yan sa church. Mensahe po ni Pablo po yan. So yung sinabi naman po doon sa 2 Timothy, ang sabi po dyan ni Pablo po na kailangan, ay sabi po dyan, I have fought, sabi po dyan, a good fight. Kailangan maging malakas ang ating pananampalataya. Alam niyo po ba, ang mensahe po ni Pablo po dyan para kay Timothy po yan. So yung binasa naman po natin sa Timoteo po, ang binasa po naman po natin sa Timoteo na yan naman po ay para sa testimony ni Pablo para kay Timothy. Amen? Ang salita po kasi ito, ang nagsasalita po dito po kasi si Apostol Pablo. Tama po? Paulit-ulit tayong pinapaalalahanan, o paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ni Apostol Pablo na ang ating pananampalataya ay dapat maging matibay. Tama po? Bakit po kaya kasi ang isang buhay ng isang Kristiyano ay bakit laging nasa battleground? Kasi alam niyo po, sabi po kasi ni Pablo, sabi niya po dyan, ingatan na atin yung ating pananampalataya kasi lagi tayo nasa battleground ng ating kaguluhan sa ating buhay. Kaya yung pananampalataya natin ay nawawala sa ating Panginoong Jesus. Kaya sabi nga po ito, guarding and keeping our faith is a personal responsibility. Guarding and keeping our faith possible. Sabi dyan, guarding and keeping our faith is personal responsibility. Yung responsibility daw po natin ay kailangan natin ingatan. Kumbaga, i-keep natin yung faith natin. Kailangan mong ingatan yung pananampalataya mo. Kasi walang ibang mag-iingat ng pananampalataya mo kundi ikaw lang, kapatid. Amen? Hindi kayang ingatan ng ibang tayan kundi ikaw ang kayang mag-ingat yan, kapatid. So sabi po dyan, guarding, keeping our faith, sabi po diyan, our faith possible, kasi posible daw po kasi, posible na daw po kasi yung sinasabi po ni Pablo, yung time na yan, kasi yung po yung mga testimony ni Pablo po kay Timoteo. Si Timoteo po kasi, siya yung isang batang pastor na parang, tawag doon, yung tinuturuan ni Apostol Pablo. So ito po ay maraming discourage na dumating kay Timoteo, maraming dumating na discourage, pero alam niyo po, kahit maraming discourage, ito po si Timoteo, nagpatuloy po siya, dahil bakit po? Ini-encourage siya ni Apostol Pablo na ang pananampalataya mo ay dapat mong ingatan. Amen? So sabihin mo ulit sa iyong kapatid, ingatan mo ang iyong pananampalataya. Kasi kailangan natin po yan. Pag hindi natin iningatan yan, mawawala tayo sa pagpupuri natin sa Panginoon. The word for God is a military term. It was used for a detachment of soldier guarding a city from attack. Itong salita daw po, the guard, yung salitang guard daw po ay ginagamit ng mga sundalo na, kumbaga, ginagamit ng isang sundalo para magbantay o maging matibay sila sa kanilang pag-aatake. Yung, kumbaga, ina-atake man sila ng mga kalaban nila. Pero pag sinabi kasing guard, pagdating sa sundalo, kailangan po sila po ay parang bilang isang sundalo, dapat sila ay magbantay o magpakatibay sa mga bagay na umaatake sa kanila ng mga kalaban. Di ba kapag sundalo ka, di ba minsan kumbaga, di ba kapag sundalo yung iba o sundalo yung anak mo, di ba iniingatan nila na sila ay maging mahina. Kasi pag sinabing sundalo, kailangan, ano po ba yung kategory ng sundalo? Matapang, matawag doon, matikas, di ba po? Kasi kapag sundalo ka, dapat nakapokus ka na ingatan mo yung pagiging sundalo mo. Amen? Kasi kailangan nilang magbantay at magpakatibay. Tama po? Sabi po dito, stand firm to be able to remain steadfast in conviction despite attack. So, sabi po dyan, stand firm. Sabi dyan, stand firm. Dapat daw po tayo ay tumatayo at manatiling nakatayo kay Heso Kristo. Amen? Manatiling kang matatag. Manatili kang nakatayo sa kabila ng maraming problema na dumarating sa buhay mo.
mahina ka. May nagsabi na po ba sa inyong ganyan? Hindi mo kaya yan, kapatid? Mahina ka, hindi mo kaya yan. May nagsabi na po ba sa inyong ganyan? Amen? So alam niyo po, dapat sa totoong buhay, marami po kasi magsasabi sa atin na hindi na tayo magtatagumpay. Sino po yung naka-experience na sinabihan siya na hindi ka na magtatagumpay? Marami po, di ba? So, kailangan po natin manatiling nakatayo pagdating sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi alam niyo po, ang isang Kristiyano, sabi nga po, ulitin po natin, fight the good fight of faith. Kailangan, ito daw po ay ang mensahe ni Pablo kay Timothy na kailangan tayo din po ay hindi na di-discourage. Kailangan daw po ay tayo ay ini-encourage din po ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi po dyan, the good fight of faith, it involves, sabi po doon, number 1, action. Number 2, diligence. Number 3, commitment. So, ano po ba yung action? Ano po ba yung diligence? Ano po ba yung commitment? Yung diligence po yung kasipagan. Tama po ba? Amen? So, kung tayo po pala ay lalaban po, dapat po pala ay meron tayong mabuting pakikipaglaban sa ginagawa ng kaaway kapag tayo po ay nananampalataya pagdating sa ating Panginoong Hesus. Sabi po dyan, action. Tama po? Yung action na so ang ibig sabihin po niyan, kapag lumalaban ka sa iyong pananampalataya, so kailangan may action ka. Kapag lumalaban ka yan, the good fight of faith. So ibig sabihin, kapag ikaw pala ay nananampalataya ka, may action ka, lumalaban ka. Tama po ba? Kasi kailangan po may action eh. Paano ba yung action na yan? Yung matutulog ka na lang? Paano po ba yung action na yan? Maglulugbok ka na lang? So, kailangan pa ang action. Ang kailangan po ng action po yung kailangan natin kumilos. Kung meron kang nilalabanan sa buhay mo, manampalataya ka at umaksyon ka pagdating sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Yung may labanan ka sa buhay, umaksyon ka, manalangin ka, magpuri ka pagdating sa ating Panginoong Hesus. Kailangan may action. Amen? Number 2 po dyan, sabi din, diligence. Kasi kailangan dyan, pag may diligence ka, kailangan magising ka na. Sabihin mo, magising ka na, kapatid. Kasi sabi po dyan, fight the good fight of faith. Amen? Kasi meron pong uma-action, meron po kasi kailangan meron pong uma-action ka, pero kailangan ng diligence. Kailangan ng diligence, huwag ka kasi patulog-tulog. Kasi may action ka nga, pero kailangan din, pag may diligence ka, may action ka rin. Kasi di ba, huwag kang matulog-tulog, kapatid. Kailangan lagi kang gising. Bakit kailangan lagi kang gising? Kailangan mong bantayan ang iyong pananampalataya, kapatid. Kaya kailangan kung may action ka, may diligence ka. Amen? Pangatlo, commitment. Sabi po dyan, kasi kapag tayo daw po ay walang commitment, paano mo lalabanan? O paano ka lalaban sa pananampalataya? Kung wala kang commitment pagdating sa Lord. So, ibig sabihin po niya, kapag lumalaban tayo, ibig sabihin may pananampalataya tayo. Tama po ba? Ibig sabihin niya may commitment tayo pagdating sa harapan ng ating Panginoong Hesus. So, sa ating buhay po, kailangan manatili po tayo nananampalataya at lagi tayong gising. Kasi kapag patulog-tulog ka, hindi mo mababantayan ang pananampalataya mo. Pero pag lagi kang gising sa harapan ng ating Panginoong Hesus, ang pananampalataya mo kailanman ay hindi mananakaw ng kaaway. Kaya sabi nga po, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Sabi po dyan. Si Pablo po kasi matagal na po siyang nakakulong nakakulong sa mga bagay na nangyayari po sa kanyang buhay. Si Pablo po kasi matagal na po siyang kumbaga parang marami ng pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Pero sabi niya, I have finished the race. Tatandaan niyo po yung sinabi ni Pablo na yun. Ang dami niyang pinagdaanan na nangyari sa buhay niya. Ang daming dumaan siya na tawag doon yung pag ganun-ganun siya sa alon ng dagat. Pero sabi niya, I have finished the race. Alam niyo po, ang pagtatagumpay hindi lagi siyang
Kumbaga, ang pagtatagumpay, hindi yung parang lagi na akala mo'y tagumpay ka. Pero masasabi mong tagumpay ka, kapatid, kapag ang pananampalataya mo ay patuloy mong binabantayan at patuloy mo ito pinanampalatayaan pagdating sa ating Panginoong Hesus. Amen po. So, kailangan lagi po tayong positibong mag-isip. Amen? Hindi yung parang iniisip mo lagi, failure ako. Huwag ganon, kapatid. So, kailangan positibo ka lagi mag-isip para alam mo ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesus at higit sa lahat, yung puso natin ay dapat laging nasa Panginoon. Kasi hindi ka makakapanampalataya sa parang kung ang puso mo ay malayo pagdating sa Lord. Tama po? So, kailangan ang puso natin ay malapit sa Lord para at least po, maklaim mo talaga ang pananampalataya mo pagdating sa Lord. 3 primary reasons why we need to guard our faith. Sabi po dyan, tatlong klase daw po ng reason kung bakit ang kailangan nating bantayan ng ating pananampalataya. Number 1, because our faith is under constant attack. Sabi nga po sa 1 Peter, sa unang Pedro chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umuungal, aali-aligid at naghahanap ng malalapa. Si Satan po kasi umaatake sa atin. Sa panahon na mahina ka, inaatake ka ni Satan. Sa panahon na nandulumo ka, inaatake ka ni Satan. Sa panahon na nandulupaypay ka, inaatake ka ni Satan. Kapag mahina ka, aatakihin ka talaga ng kaaway. Amen? Kaya dapat maging mapagbantay ka sa iyong pananampalataya, kapatid. Kasi yung faith natin, yan ang tinatarget ni Satan. Kasi kapag nawala yung faith ng isang Kristiyano, mamamatay ang pagiging Kristiyano mo. Amen? Kung wala kang faith, paano ka makakapagpatuloy pagdating sa pagiging ministry, pag-ministry mo pagdating sa harapan ng Diyos? Paano mo magagawa yung mga bagay na gustong gawin sa iyo ng Diyos o yung gustong ipagawa sa iyo ng Diyos? Kaya kailangan ang pananampalataya natin ay dapat lagi natin binabantayan. Amen po? Number 2, because our faith is extremely important in our walk with God. Sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So kailangan daw po, hindi lang po tayo kalulugdan ng Diyos kapag tayo ay hindi nananampalataya sa Diyos. So, napakahalaga ang pananampalataya sa isang tao. Di mo kasi pwedeng sabihin na born again ako. Di mo pwedeng sabihin na born again ako pero wala kang faith. Hindi pwede yun. Sino dito nagsasabi na pwede yun? Sinasabi mo born again ka pero wala ka namang faith. Hindi mo masasabing born again ka. Amen? Kaya, kaya po tayo nagpapatuloy sa ating Panginoon kasi may faith ka, kapatid. Alam ni Satan kasi mahalaga ang pananampalataya ng isang tao sa harapan ng Diyos. Amen? Amen? Kasi alam niyo po, ang faith, dito natin mapiplease ang Diyos. Because there is no way you can live in victory apart from faith. Hindi ka daw kasi magkakaroon ng katagumpayan kung wala kang pananampalataya. Imposible daw po kasi nasasabihin mo na parang nasabihin mo, kumbaga, imposible kasi nasabihin mo, nananampalataya naman ako eh. Pero wala naman yung mga bagay na ginagawa natin kung wala kang pinagtagumpayan sa buhay mo. Amen? Kasi, paano mo masasabing victory ka nga kung wala kang pinagtagumpayan sa buhay mo? So, bilang ikaw mananampalataya ng Diyos, kailangan meron tayong victory pagdating sa harapan ng ating Panginoon Jesus. Amen? Amen po? Kasi kapag ikaw may pananampalataya, imposible. O imposible na ikaw ay may victory. Amen? Malaki ang kaibahan ng faith sa walang faith. Amen? Malaking kaibahan ng may faith sa walang faith. Kapag wala ka daw faith, wala ka daw magagawa o wala kang gagawin. Tama po ba? Kapag wala kang faith, wala ka talagang magagawin sa buhay mo kasi hindi ka nga nananampalataya eh. Kaya sabihin mo sa sarili mo, ginagawa ko ito para kay Kristo.
Minsan ba natanong mo na ba sa sarili mo na parang, bakit ako nananampalataya? Sino ba si Kristo? Nakapagtanong ka na ba ng bagay na gano'n minsan sa buhay mo? Kasi kailangan po natin panampalatayaan ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Kasi diyan tayo gagamitin ng ating Panginoon. Kasi ang pananampalataya ay kailangan po natin talagang ingatan po ito. So meron po mga bagay na dangerous pagdating sa ating pananampalataya. So kanina, ang sabi po kanina, ay kailangan natin ingatan o bantayan ng ating pananampalataya. So meron tayong mga dangerous sa faith sa pananampalataya natin. Kung bakit sinasabi bantayan mo ang iyong pananampalataya. Sabi po dito, faith dangerous enemies. Sabi po dyan sa number 1, excessive worry. Yung worry is mental issue. Tama po ba? Yung palatandaan na may excessive worry, yun daw po yung mga labis na napag-aalala sa kanilang mga problema. Kung bakit sinabi kanina ni Pablo, fight the good fight of faith, at sinabi ni Pablo, bantayan mo yung pananampalataya kasi merong kaaway na aagaw ng pananampalataya mo, dangerous enemies. Amen? Kaya sabi dyan, yung excessive worry. Yung worry na yan yung mental issue. Yung palatandaan na meron kang excessive worry, yung sobrang labis sa pag-aalala mo. Sino po dito yung parang nakaranas grabe na yung pag-aalala niya? Ay, wala po kayong problema. Sino po yung parang, yung marami ng alalahanin? Yung labis pag-alala? Ay, wala din. Napakasaya ng inyong buhay. Ang ganda naman kung gano'n. Kasi ang palatandaan daw po na may excessive worry, yung walang kapayapaan. Tama po? Yung walang pagtitiwala sa Diyos. Tama? Yung parang, kumbaga, kapag sobrang pag-worry mo, napaparalyze ang iyong pananampalataya. Naapektuhan maging yung iyong health. So yun daw po, yung mga dangerous na ginagawa ng kaaway sa atin. Kaya sinabi ni Pablo kanina, fight the good fight of faith. Kailangan mo bantayan ang iyong pananampalataya kasi merong dangerous enemies. Amen? Salamat nyo daw po. Fear. Sino po dito yung maraming fear? Ay, wala silang takot. Wala silang fear. Matatapang sila, Lord. Eh kung wala kang pambayad kay card, o di ka ba natatakot? O walang pambayad ng presyong fee ni anak, hindi ka ba natatakot? O di ba, nag-aalala rin po kayo? Sabi nyo kanina, wala kayong alalahanin. Pambayad ng wifi. Pambayad ng kuryente. Yan yung minsan labis natin na iniisip kaya yung mga bagay na yan yung dangerous enemies kung bakit ang pananampalataya mo kapatid ay nawawala. Amen? Kapag daw po kasi pumasok yung fear sa ating puso, pumasok yung takot sa ating puso, sa ating isip, lulubog ang iyong pananampalataya. Amen? Pero kapag pumasok daw yung faith sa ating puso, lulubog naman daw yung takot. Amen? Parang di nila naiintindihan. Kapag pumasok daw po ang fear sa puso mo, kapatid, mawawala ang iyong pananampalataya. Pero kapag ang pananampalataya ay pumasok sa puso mo, kapatid, ang takot naman daw po ang mawawala. Amen? So dapat na po pala, inaangat natin ang ating faith, hindi yung ating takot. Kadalasan kasi, yung faith ang nawawala. Kadalasan, yung fear ang parang umaangat. So sabi po dyan, dapat yung faith, yung pananampalataya natin, yun dapat ang parang lumahalago, umaangat, para kapag pinasok ka ng fear, mawawala yung fear na yan. Amen? Sino po dito yung maraming takot? Wala. Praise God. Pag wala kayong pambiling bigas, may takot pa kayo.
Ano pa daw po ba yung mga faith dangerous enemies po? Sabi po dito, yung doubt. Doubt naman daw po. Yung doubt na yan naman daw po yung kabaliktaran ng faith. Kapag may faith ka, meron kang doubt. Kabaliktaran ng faith. Tama po? Tama po? Kabaliktaran daw po ng faith, ang doubt. Kapag may nagda-doubt ka po, ibig sabihin niya, nagdududa ka. Amen? Nagdududa ka kasi may doubt ka eh. Tama po ba? Sino po dito yung mahilig magduda? Yung parang, ang dami niya kasing question mark. Ano kaya yung mga question mark na yun? Ano kaya yung marami siyang pinagdududahan niya sa buhay niya? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapag nagdududa ka, mag-pray ka. Ulitin mo, kapag nagdududa ka, ulitin natin, i-English na lang natin. Kapag may doubt ka, mag-pray ka sa ating Panginoong Jesucristo. So bakit ko po pinapasabi po yan? Kasi minsan, nagpe-pray tayo, pero minsan, nagdududa ka. Sino po dito minsan, nag-pray ka, pero maya-maya, gagawin kaya ng Lord sa akin yun? May doubt. Tama po? O sino po dito yung nag-pray ka kagabi, pero pagising mo kaninang umaga, parang nagduda ka, gagawin kaya ng Lord sa akin yun? Di ba? Kadalasan kasi ganyan yung nangyayari sa atin. Kumbaga parang nagdududa tayo sa mga bagay na ipinagpipray natin. Kaya sabihin mo rin sa katabi mo, kapag mag-doubt ka, mag-pray ka. Amen? Kasi yung tipong nagpipray ka, yung tipong nagpipray ka sa Lord, pero ang puso mo nagdududa. Sino po dito yung tipong nagpipray ka sa Lord, Lord, sa oras ito, Panginoon, Lord, nagtitiwala ako, Lord, nananampalataya ako, Panginoon, darating mamaya, Panginoon, ang blessing, darating mamaya ang pagpapala, pero maya-maya, paglabas mo ng kwartong ito, ang puso mo ay puno na ng doubt. Wala na yung blessing, kasi nag-doubt ka na eh. Amen? Amen po? Kaya hindi dapat yan ang pumapasok sa ating puso. Dapat guard your faith. Dapat yung pananampalataya mo ay lagi mong babantayan kasi meron tayong dangerous enemies. Faith dangerous enemies na patuloy tayong inaatake ng mga bagay na ito. Amen po? So, dapat po hindi po tayo nagdududa kasi kahit ikaw nagpipray sa Lord, dapat panampalatayaan mo na yon na gagawin ng Diyos yun sa iyo. Amen? Amen po? Dapat pag alam mo yun, may parang nagpray ka tapos maya-maya nagduda ang puso mo pagdating sa pinray mo, i-review mo yun kapatid. Hindi galing sa Diyos yun. Galing yun sa kaaway. Kasi kapag ginawa ng kaaway sa'yo, nag-pray ka ngayon, tapos nag-doubt ka, pumasok sa puso mo yung doubt na yun, alam niyo po ba, pinapatay ng kaaway ang pananampalataya mo pagdating sa Lord. Ang doubt po ay nakakapatay ng pananampalataya. Sabihin mo sa katabi mo, ang doubt ay nakapapatay ng pananampalataya kay Jesucristo. Ulitin mo at sigaw mo sa'yo katabi. Kaya dapat hindi yan ang magwagi sa atin. Amen? Amen? Sabi ng Apostol Paulo, fight the good fight of faith. Lumaban ka! Mag-stand firm ka! Tumayo ka sa pananampalataya kay Jesucristo! Kapag dumating ang doubt sa'yo, stand ka lang sa pananampalataya mo, kapatid! Stand firm! Stand firm! Stand firm! Kasi yan yung faith dangerous enemies. Kaya kahit dumating ang bagay sa'yo na atake ng kaaway, manatili kang nakatayo sa pananampalataya kay Jesucristo. Ano po daw po yung faith dangerous enemies? For, sabi po dyan, guilty conscience. Yung guilty conscience na yan, ano po yung guilty conscience na yan? Yung parang,
Yung parang nakukonsensya ka, pero nagigilty. Tama po ba? Yung parang, kasi, minsan kasi, may mga bagay na ginagawa tayo sa ating buhay na parang nagigilty ka o nakukonsensya ka. So ngayon, dahil sa konsensya na yon, yung nakapapatay ng pananampalataya mo. Yung parang sinisisi mo yung sarili mo. Kaya tuloy hindi mo na makuha mag-pray, hindi mo na makuha magpuri sa Panginoon, hindi mo na makuha manampalataya sa Lord kasi ang sinasabi mo, nakukonsensya ako. Yan daw po minsan ang nakapapatay. Yung parang ganito po yan, yung tipong, halimbawa, may kagalit ka. Yung sabi mo, mamaya humanda ka sa akin, sasabunutan talaga kita. So ito, dumating yung kaaway mo, tapos bigla mong nakasalubong, ano ginawa mo? Hinabot mo yung kanyang buhok. So maya-maya, nang natapos na yon, umalis na kayo, nagkahiwalay na kayo, nagigilty ka, nakukonsensya ka. Pero alam mo kapatid, nakonsensya ka sa huli. Pero ang nangyari, nasaktan mo yung kaaway mo. So, ibig sabihin, yung pananampalataya natin sa Lord nawawala. Kasi kapag may kaaway ka, sabi nga po, ang kaaway mo ay ibigin mo. Sino po dito yung umiibig sa kaaway? Iniibig niyo si Satan? Ay, hindi. Yung kaaway lang. Amen? Sakala ko po si Satan. So, ibig sabihin yan, guilty conscience. So, ibig sabihin yan, yung mga bagay na parang nakukonsensya ka na pumapatay sa pananampalataya mo. So, dapat maging mapagbantay tayo sa pananampalataya. Sumunod na daw po yung faith, dangerous enemies. Sabi po daw yung offend spirit. Yung offended ka pa rin. Tama po ba? Yung offended ka pa rin, yung lahat ng bagay na maririnig mo, na-offend ka, may sama ka pa rin ng loob. Tama po ba yan? Kasi sabi po, ang sama daw po ng loob, nakapapatay ng pananampalataya. Sino po dito yung maraming sama ng loob? Ay, wala rin. Ang babait nila, Lord. Yung parang may narinig ka, pero na-open ka pa rin. Kasi alam niyo po, pag may sobrang sama ng loob po, nakapapatay daw po yan ng pananampalataya. Bakit kasi kapag may sama ka ng loob, ba't parang hirap ka magpatawad? Hindi sila oo, Lord. Sino po dito yung maraming sama ng loob, tapos hirap na hirap ka magpatawad? Halos lahat po tayo, no? Nang inaaral ko nga po ito, sabi sa akin ng Lord, ikaw yun, ikaw yun. Sabi niya, ikaw yan anak. Kaya ipagsigawan mo na dapat hindi tayo nagkakaroon ng sama ng loob. Amen? Dapat marunong tayong magpatawad. Amen? Amen? Hindi yung laging offended spirit ka. Pag sinabi lang sa'yo ng katabi, alam mo, ang taba mo, nagalit ka na sa katabi mo. Huwag offended spirit. Amen? Kasi minsan pag sinabi ng katabi mo, alam mo yung buhok mo parang alambre na, o kaya parang walis na muna, galit ka na, masama na ang loob mo. Huwag kapatid na kapapatayan ng pananampalataya pagdating kay Heso Kristo. Amen? Kasi kapag meron yan, yung mga bagay na yan, alam niyo po yun yung target ng kaaway, yung faith natin ay tinatarget niya. Kaya dapat manalangin tayo pagdating sa Panginoon. Ang pananampalataya po kasi dapat hindi po na-o-open din. Hindi parang na-o-open kapag ikaw ay may pananampalataya. May, kumbaga parang, kung may samahan ka ng loob, di ba nakapapatay ito ng pananampalataya? Bakit kasi kapag may samahan ka ng loob, kailangan magpatawad ka. Sabi sa katabi mo, kapag may samahan ng loob, marunong tayo dapat magpatawad. Amen? So, dapat ganyan daw po. So, kung ito po ay may faith dangerous enemies, meron naman daw po tayo way to guard and keep your faith. Tama po ba? Kung may faith dangerous enemy tayo, meron tayong ways to guard and keep your faith. Sabi po dyan, number 1, by feeding your faith with the Word of God consistently.
So sabi po dyan, lack of the God words will destroy you or weaken your faith. Kapag wala kang salita ng Diyos, o walang salita ng Diyos sa puso mo, kapatid, manghihina ang pananampalataya mo. Amen? Kasi kapag walang salita ng Diyos sa puso natin, manghihina talaga ang ating pananampalataya. Kaya sabi nga po, di ba kanina, faith dangerous enemies, nakapapatay ng ating pananampalataya sa harapan ng Diyos. Pero meron naman daw mga bagay na tayo daw po para maikip natin yung ating pananampalataya. Kailangan merong laman ng salita ng Diyos ang iyong puso. Merong laman ng salita ng Diyos ang iyong puso, kapatid, para at least ang pananampalataya mo ay hindi mamamatay. Amen? Ano pa daw po yung ways to guard and keep your faith? Sabi po dito sa number 2, by entering your secret place in regular basis. Sabi po sa Marcos chapter 1 verse 35, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon nanalangin siya. Maging si Jesus daw po ay nananalangin. Maging si Jesus po ay nanalangin dahil iniingatan ni Jesus ang kanyang pananampalataya sa ating Diyos Ama. Kung si Jesus nanalangin, tayo pa kaya, kapatid? Sabi niya, di ba, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon nananalangin siya. So ikaw, kapatid, gumigising ka ba ng madaling araw para ikaw ay manalangin? Sino po dito yung gumigising ng madaling araw para manalangin sa ating Panginoon? Pakitaas po ang kamay. Yung iba, hindi. So sabi po diyan, para daw po yung ating pananampalataya ay makip natin, maging matibay, hindi mamatay yung ating pananampalataya. Sabi po diyan, maging si Jesus ay nanalangin. So kapatid, dapat ikaw ay nananalangin din sa ating Panginoong Hesus para hindi mamatay ang ating pananampalataya. Amen? So kailangan po natin yan. Kailangan natin gumising ng madaling araw para manalangin, o kaya kung kaya natulog ka ng 8 o'clock, gumising ka na 7:00 ng umaga. Wala na. Sikat na yung araw. Yung pananampalataya mo natutulog na. Kaya sabihin mo, ang pananampalataya ay dapat laging gising. Kailangan laging gising ang ating pananampalataya. Hindi matulog-tulog kasi kung si Jesus mismo nagpupuyat, kung si Jesus mismo gumigising ng madaling araw para manalangin. So kapatid, ini-encourage tayo. Tayo ay gumising ng madaling araw para tayo ay manalangin para ang iyong pananampalataya ay hindi mamatay. Amen! Amen? Kung si Jesus ginagawa, sino pa kaya tayo para hindi gawin yan? Uulitin ko po, itaas po ang ulit ang kamay. Sino po dito yung nananalangin, gumigising ng madaling araw para manalangin sa ating Panginoong Hesus? Praise God, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus. Pagpatuloy niyo po yan, at least po makikita niyo kung gaano kikilos ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? So, sabi po dyan, na kailangan tayo daw po ay gumising ng madaling araw para tayo po ay manalangin kasi ang pananalangin po, yan ang magpapatibay sa pananampalataya. Kasi hindi ka mananampalataya o hindi ka mananalangin kung ikaw ay hindi nananampalataya sa Lord. Makakapanalangin ka sa Panginoon kapag pinanampalatayaan mo sa Yesu Kristo. Sino po dito nananampalataya kay Yesu Kristo? Amen? Amen? So lahat po tayo nananampalataya po sa Lord. So kailangan daw po natin para maging malakas o maingatan natin yung ating faith, kailangan daw una hindi. Sabi po sabi po kanina, para daw po maingatan natin ang ating pananampalataya, dapat ang puso mo ay merong salita ng Diyos. Amen? Amen? At meron po sinasabi po dyan, at kailangan daw po, gumising na madaling araw para maingatan mo ay yung pananampalataya. Sabi po dito,
Ways to guard and keep your faith. Sabi po dyan, number 3, by keeping a positive mindset. Sabi mo sa'yo katabi, mindset. Sabi po sa Kawikaan, chapter 4, verse 23, ang puso mo'y ay ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglan. Napakasarap pakinggan. Kawikaan, chapter 4, verse 23. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglan. Kasi sabi po diyan, ang puso daw po natin ay kailangan natin ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay ng ating tinataglan. So ituon daw po natin ang ating isip sa Diyos. Kapag punong-puno daw po tayo ng iba't ibang problema sa ating buhay, punong-puno ka ng mga bagay na isipin sa buhay mo. So, kapag punong-puno ka ng worry sa buhay mo, sabi niya, huwag kang matakot. Kailangan bantayan mo ang iyong pananampalataya. Kasi sabi nga po, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mo tinataglan. Kapag ang puso mo, kapatid, ay iningatan mo, inalagaan mo, hindi magkaroon ng takot, hindi magkaroon ng fear. So, ibig sabihin, yan ang magiging bukal ng iyong buhay. Amen? Para daw ingatan natin ang ating pananampalataya, ingatan mo ang iyong puso. Ano pa po ang sabi po dyan? By holding on the promises of God. Sabi po sa Genesis chapter 15 verse 1, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo, bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. So alam niyo po sa buhay po natin, kailangan po tayo po ay maging matatag. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Kung maraming dumating sa iyo na yung faith dangerous enemies, yung doubt, yung takot, yung worry, kung maraming dumarating sa buhay ng kapatid, sabi po dyan, by holding on the promises of God, hawakan mo ang pangako ng Diyos para hindi ka matalo ng mga bagay na inaatake ng kakaway sa iyo. Sabi po dyan, pagkaraan daw po, sabi po dyan sa Genesis, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. At sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo, bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. So kapatid, parang sinasabi rin sa atin ni Yahweh na yan, at sinasabi ni Yahweh, anak, huwag kang matakot, magpakatatag ka. Amen? Ako ang iyong kalasag, iingatan kita, at binibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Makukuha mo ang malaking gantimpala kung mananatili kang mananampalataya pagdating sa ating Panginoon Jesus. Sabi po dito, we need to know, believe, and rest in the promise of God to keep our faith and strong. Amen? Yeah. Sabi po dito, God promises are priceless and indivisible. They are comforting to the soul and encouraging to the heart. So, alam niyo po ba, ang sabi po kasi dito, kapitan natin yung pangako ng ating Panginoong Kristo. Para mabantayan daw po natin yung faith natin pagdating sa Lord. Kasi kapag wala yung promise ng Lord, hindi mo mababantayan yung faith mo eh. Kasi wala kang pinangahawakan na pangako ng Diyos. Wala kang promises, wala kang pinangahawakan na sa puso mo na pangako ng Diyos sa iyo. So kailangan ang puso natin ay puno-puno ng pangako ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kasi kapag puno-puno ng pangako ng Diyos ang puso mo, magpapatuloy ka sa pananampalataya mo pagdating kay Hesus Kristo. Kasi alam niyo po, wala po kasing, kumbaga wala tayong pangahawakan sa ating buhay kung wala ang promises ng Diyos. Paano ka mananampalataya kung wala ang promises ng Diyos? Ano pangahawakan ng kapatid? Wala po, di ba? Ano pa po sumunod? By speaking faith-filled words. Sabi po sa Kawikaan, chapter 18, verse 21, ang buhay at kamatayan ay sa dila ng kasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. So, ibig sabihin yan, kailangan daw po ang ating
ang ating pananampalataya dapat ay may laging may sinasabi ng words of God ang ating lumalabas sa ating labi. Kasi ang buhay daw pagkamatay sa dila na kasalalay. So kapatid, kapag ikaw ang labi mo pala at ang dila mo ay laging nagsasambit ng salita ng ating Panginoong Hesus, nakasalalay ang pakinabang ng bunga nito, dito ay nagmamahal. So ibig sabihin kapag ikaw pala ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, hawak-hawak mo ang bawat pangako ng ating Panginoong Hesus, ang pananampalataya mo ay iingatan ng ating Panginoong Kristo. Amen? So kailangan daw po ingatan natin at ito'y maging bukal sa ating labi ang salita ng ating Panginoong Hesus para yung pananampalataya natin ay kailanman hindi mananakaw ng kaaway. Sabi po dyan, by intentionally giving thanks and praising God and thought times, sabi po dito. So, ibig sabihin yan, dapat ginaguard natin o binabantayan natin ang ating pananampalataya. Kapag po tayo ay may pananampalataya, nagpapatuloy tayo pagdating sa ating Panginoong Kristo. Kumbaga, humihingi ka ng, parang tawag doon, intention o nagpapasalamat ka o nagpupuri ka pagdating sa ating Panginoon. Tama po ba? So, kailangan daw po, ang puso po natin o yung pananampalataya natin, dapat intent na, parang kumbaga, ano po sa Tagalog yun? Intention ba? Yung sa Tagalog ng international. Parang gano'n yung intention, yung parang bukal sa kalooban mo na magpasalamat ka at magpuri ka sa Panginoong Hesus. Tama po? Kasi alam niyo po, ang Diyos po kasi, kailangan po natin. Ang pananampalataya natin sa Lord ay kailangan po natin yan. Kaya sabi nga 3 ways to stand firm. 3 paraan daw po ng stand firm sa ating Panginoon. First, we have to know upon what our root on is standing. So, kailangan, sabi po dyan, magkaroon tayo ng standing po. Sabi po sa Awit 40, verse 1 to 2, sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghihintay ang aking panaghoy, kanyang pinakinggan. Sa balong malalim, na lubhang maputik, inihaw niya, at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato, naging panatag, taglay ang buhay ko. So, si Jesus daw po, siya yung Jesus is the rock. Tama po? Jesus is the rock na malalaman natin na si Jesus ay patuloy na katayo para sa atin. So, kailangan para mag-guard mo o nabantay mga pananampalataya mo, dapat nananatiling nakatayo sa Yesu Cristo sa puso mo, kapatid. Amen? Siya yung pundasyon natin. Pundasyon natin ang ating Panginoong Jesus. Pangalawa, we will have to resist the devil and his lies. Palayasin mo yung kasinungalingan. Amen? Ano po ba ibig sabihin ng resist? Palayasin mo yung mga kasinungalingan na ginagawa ni Satan para hindi mamatay ang pananampalataya mo, kapatid. Tama po? Kasi alam niyo po, kung merong mga bagay na tayong masasabi, kaya po natin gawin po talaga yung bagay na gusto natin gawin. Pero alam niyo po, kailangan patuloy tayo nakatayo pagdating sa Panginoon. Sabi nga po sa unang Pedro chapter 5 verse 8 to 9, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang niyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakalatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. So, kailangan labanan po natin ang gawa ng kaaway. Anumang mga bagay na ginagawa ng laban sa iyo o atake sa iyo ng kaaway, kailangan labanan mo. Sabi nga po dito, God has given us spiritual armor to help us stand. When we feel the challenge to our faith, we can remember to suit up and then take our stand. So, kailangan po, ang ating spiritual po ay kailangan balot ng mga armor ng ating Panginoon. So, sabi nga po sa Efeso, chapter 6, verse 13, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. So, kailangan po natin mag-stand sa pananampalataya pagdating sa Lord.
We can waver between faith and doubt. So, sabi po dyan, kailangan daw po ang ating pananampalataya kailanman ay hindi magkakaroon ng doubt. We have to know what we believe and why to believe so that when that challenge comes, we are firm in our faith. Why did you decide to follow Jesus? What do you believe about God and His Word? Tanong, how long will you waver between two opinions? Are you fully persuaded today that God is able to do what He had promises? The biggest treasure we must have is our faith in Jesus. Yung pinakamalaking treasure na iingatan mo sa puso mo, yung pananampalataya mo sa Diyos. We should guard and keep our faith because it is supremely valuable and it is necessary in order to live victoriously and finish well. Guard your faith. Bantayan mo ang iyong pananampalataya. Kahit anong atake ng ginagawa ng kaaway sa iyo, anong worry, anong mga bagay na yan, bantayan mo. Kasi ang sabi ng Lord, magpakatatag ka. Amen? Amen. Sabi ng Lord, tibayan natin yung ating pananampalataya. Sabi nga po, di ba, fight the good fight of faith. Kaya sa oras na ito, anumang pagsubok na dumarating sa buhay mo, malaya mong ipanalangin sa Lord at malaya mong panghawakan ng pangako ng Diyos sa iyo. Kasi ang pinaka-biggest na treasure natin na dapat natin ingatan sa ating puso, walang iba kundi ang ating pananampalataya. Tayo po'y makakatayo po sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Kasi po, ang ating pananampalataya ay inaatake ng kaaway. Yung mga pangako ng Diyos na nakalagay sa puso mo, kinukuha ng kaaway yan eh, para hindi ka manampalataya sa Diyos. Natatandaan ko po kasi yung time na ako po'y dumaranas ng sobrang worry, sobrang kaguluhan sa aking isip, punong-puno ng galit yung aking puso. Dumating yung time na hindi na ako nananalangin sa Lord. Dumating yung time na hindi ko na matawag ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi ninakaw ng kaaway yung mga promise at salita ng Diyos sa aking puso. Kaya yung pananampalataya ay nawala. Pero nabasa ko na sinabi diyan, fight the good fight of faith. Tayuan mo ang iyong pananampalataya pagdating sa ating Panginoon sa Kristo. Alam niyo mo, doon ako unti-unting nakalaya. Nawala yung galit. Nawala yung kaguluhan. Nawala yung gabing alalahanin. Nawala yung kaguluhan sa aking kaisipan. Kasi sabi ko, Lord, iingatan ko ang pananampalataya ko sa iyo. God, your faith, kapatid! God, your faith, kapatid! Ano mang pagsubok, huwag na huwag kang bibitaw sa Lord. Magtiwala ka sa ating Panginoong Hesus. Ano mang dinadanas mo ngayon? Ano mang labanan na dinaranas mo sa buhay mo? Manalangin ka sa ating Panginoong Hesus. Panagpalatayaan mo sa Jesucristo na magliligtas sa iyo, kapatid. Huwag kang pagbayan na nakawin ng kaaway ang pananampalataya mo. Magtiwala ka sa ating Panginoong Jesucristo. Siya yung ating lakas. Sa panahon po kasi natin ngayon, tayo ay inaatake ng kaaway. Maraming problema, maraming alalahanin,
Maraming kaguluhan sa ating isip. Maraming laman na basura yung ating puso. So kaya kung bakit nawawala yung pananampalataya natin sa Diyos. So sabi ng Lord, fight the good fight of faith. Ingatan mo ang iyong pananampalataya. Kasi kapag nanampalataya ka sa Lord, may gantimpala. Kapag pinanghawakan mo ang promise ng Lord, may victorious. Kung dumadaan ka man sa pagsubok, sa labanan ng iyong buhay, meron Diyos na mag-iingat sa iyo, kapatid. Meron Diyos na lalaban sa iyo, kapatid. Laban mo ay laban ng Diyos. Ang laban mo ay laban ng Diyos, hindi mo laban niyang kapatid. So ang hinihingi ng Lord sa atin, manampalataya ka. Ingatan mo mawala ang pananampalataya mo sa akin. Magtiwala ka sa ating Panginoong Hesus. Yes, Lord, nagtitiwala kami sa iyo ng taos-puso. Ikaw ang kalakasan namin sa kabila ng kaming nanghihina. Nanghihina man kami, Lord, nagtitiwala pa rin kami sa iyo. Masalamatan mo ang ating Panginoong Hesus sa oras na ito. Tagumpay ka pa rin. Nakatayo ka pa rin sa Kanya. Mananampalataya ka pa rin sa ating Panginoong Jesucristo. Masalamatan mo ang ating Panginoong Hesus. Yes, Lord. Ikaw ang aming sandigan. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoong Hesus. Sa gitna ng labanan ng aming buhay, Lord, nangihina man kami, Lord, nanlulupay-pay man kami, Panginoon, pinangahawakan namin ang lahat ng pangako mo sa amin, Lord. Lord, mananatiling malakas ang aming pananampalataya. Atakihin man kami ng kaaway, Panginoon. Pangahawakan namin ang salita mo, Panginoong Hesus. Lord, sa iyo'y kami nagtitiwala. Sa iyo kami nananampalataya, Lord. Lord, ingatan mo kami, Lord, at turuan mo namin bantayan, Lord, ang aming espiritu, Lord. Turuan mo, Lord, na mag-guard namin ang aming pananampalataya sa iyo, Lord. Lord, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, hindi namin, Lord, pinahihintulutan na nakawin ng kaaway, Lord, ang aming pananampalataya na meron kami sa aming puso. Lord, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, binabakulan namin sa pangalan mo, Lord God, anumang merong pananampalataya ngayon sa aming puso, Lord. Lord, tatayuin ko, Lord, mananatili ito nakatayo para sa iyo. Lord, mananatili mananampalataya ang puso namin para sa iyo, God. Lord, salamat sa iyo, Lord, sa katagumpayan. Sabi mo nga po, Lord, kapag kami nanampalataya sa iyo, Lord, merong victory. May victory, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, sa oras to, Lord. Pinababalutan namin ang inyong banal na dugo, Lord. Ang pananampalatayang meron kami ngayon sa aming puso, Lord. Bantayan mo ito, Lord. Turuan mo kami, Lord, na bantayan ito at ingatan, Panginoon. Bagos, Lord, ito yung kayamanan namin, Panginoon. Yes. Pinakakayamanan namin, Lord, yung panampalatayaan ka sa aming buhay. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon, sa patuloy ka, Lord, nagpapaalala sa amin, Lord. Sa gitna ng labanan ng aming buhay, Lord, Lord, nakikita namin nanghihina na kami, nawawala yung aming faith, Lord. Pero dahil sa salita mo, Lord, dahil pinaalalahanan mo kami kung bakit
at lumalakas muli ang aming pananampalataya. Salamat po ng marami sa iyo, Lord, sa kadagumpayan, sa oras na Lord. Hayaan mong manatiling nakatayo at nananampalataya ang aming espiritu pagdating sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran, Panginoon. Salamat sa grabing pag-ibig. Salamat, Lord, sa pagkapaglisan. Niligtas mo kami, Lord. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na kalakasan namin sa kabila ng kami nanghihina, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Ayaw mo, O God, sa oras tulad sa aming pagkahiwalay-hiwalay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na manguna sa aming, Panginoon, at ingatan mo kami, Lord. Lord, malaya kami makauwi ng maayos sa aming bawat tahanan, Lord. Maging aming sasakyan na aming gagamitin pa uwi papuntang mga tarim, Lord. Babalutin mo ito ng inyong balay na dugo, Lord, at hahawiin mo lahat ng aming daraanan, Panginoon, upang makarating kami ng maayos sa aming tahanan, Lord. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Kami nagtitiwala sa iyo at pinangahawakan namin ang pangako mo, Lord. Sa oras na, Panginoon, mananatiling kami tapat sa iyo at mananatiling kami mananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas at papulit pasasalamat. To God be the highest glory in Jesus' name.